The peril of delay. Panganib ng magpateka muna, teka muna. Number 2 title. Kung hindi ngayon, kailan pa? Mga kapatid, kung hindi ngayon, kailan pa? Baka may nagtatanong sa inyo, bakit dalawa title? Dalawa nga po, totoo pong dalawa mga kapatid. Sabihin, dalawa ba sermon? Ay, opo, dalawa. Kasi, baka hindi kayo makuha sa isa lang eh. Kaya dadalawahin ko na. Ang sungit naman. Opo, dalawa. Isang generic at isa para sa mga kapatid kong mga kabataan. Hello, mga kapatid kong mga kabataan. Taas nga po ang kamay ninyo. Pastor, taas ang kamay. Okay, kasama ho mga batang isip. So, isang generic at isa para sa mga young people. O, hindi ba mas masungit at biro lang po yun, mga kapatid. Mga kapatid, hindi po ito kasama. Hindi po ito part ng ating gagawing pag-aaral. Pero gusto kong isingit at gusto kong i-share sa inyo ang isang passage sa Scripture na sinabi ni Paul na isinend ko sa family ni Kuya Jay, sa kanyang mga anak, kay Jay at sa kanyang mga anak, para maging parang isang comforting notes. Noon pong sila ay nasa matinding kalungkutan. Kung sa bagay, mga kapatid, hanggang ngayon din naman, malungkot pa naman yun. Hanggang ngayon din naman, ay malungkot pa yung mga yan eh. Lalo na si Jane. Pero salamat po sa Panginoon. Salamat sa Panginoon sapagkat ang biyaya araw-araw na pagtatagumpayan ang bawat araw na lumilipas. Salamat po. Let me mention to you, salamat po sa kapatid sa mga kapatid na Kuya Jerry at Ching. Damang-dama ang pagmamahal Kristiyano. Ang sabi po ni Paul sa 1 Corinthians 15:19, slide please. Ang sabi po ni Paul, pakinggan niyo mabuti, mga basahin natin mabuti. Kung sa buhay lamang na ito, tayo magsisiasa kay Jesus, para praise sa Tagalog. Kung sa buhay lamang na ito, tayo magsisiasa kay Jesus, wala nang kahabag-habag na tao kung hindi tayo. Kundi tayo. Get nyo mga kapatid? Baka nakukumplika kayo, sisimplihan ko pa. Kung ang buhay lamang natin dito sa lupa ang iaasa natin kay Jesus, ang sabi po ng talata, mapapabilang daw po tayo sa pinakakawawang mga tao dito sa mundo. So, maraming mga tao sa mundong ito, ang totoong nakakaawa, mga kapatid. Bakit naman? Dahil sa ang buhay natin sa mundong ito ay may hangganan. Ang buhay natin sa mundong ito ay may boundary, ika nga. Masyadong limitado. 50 years, 60 years, 70 years, at kung minsan, mas maiksi pa. Kakaunti lang yun, mga kapatid. Kakaunti lang yun. Ang buhay natin sa mundong ito ay natatapos. Natatapos. Ang buhay natin na ito'y nagwawakas. Volatile. Here today, gone tomorrow. Ang sabi po ng Biblia, ang glory o kasikanan ng tao ay para lamang isang bulaklak. Ay para lamang itong bulaklak na sa umaga ay napakaganda. Para lamang itong isang bulaklak napakaganda sa umaga o prime years ng ating buhay. Na sa bandang hapon ay natutuyo. Wala na. Tapos na. Wala na, tapos na. Sa buhay na ito ay makakaranas ka ng maraming disappointment. Maraming tayong maranasang disappointment sa buhay na ito. Disappointment sa kaibigan, kung minsan kahit sa jowa, maging sa mga ka-office mate, at ang masakit sa lahat, kung minsan sa mga kamag-anak pa at kasama sa loob ng kapatiran. Opo, sa buhay na ito ay tiyak na tiyak masasaktan ka. Masasaktan tayo, mga kapatid. Sabi nga, you cannot live long enough in this world na hindi mo mararanasan ang masaktan.
Habang nabubuhay tayo, mga kapatid, habang nabubuhay ka, hindi pwedeng hindi dumating sa iyo ang isang pagkakataon na ma-offend ka. Hindi pwedeng dumating sa iyo ang isang pagkakataon na makaka-experience ka na lokohin ka ng iyong kapwa, pagtawanan, i-chismis, at makakarinig ka ng masasakit na salita na susugat sa iyong damdamin. Nasusugat sa iyong damdamin. Ang buhay natin dito sa lupa, sabi nga, lahat tayo makakaranas ng mawawala ng pinakamamahal sa buhay. Hindi ho natin matatakasan yan. Sa buhay na ito ay mababalot ka ng maraming mga kalungkutan. Bakit? Tiyak na darating ang isang sandali, mga kapatid, na lahat tayo ay pansamantalang maghihiwa-hiwalay. Maghihiwa-hiwalay po tayo, pansamantala. At sa atin pong pansamantalang pagkakahiwalay, may lungkot, may kirot. Yes, masakit. Masakit. Dahil ang buhay natin na ito ay marupok, natutupok at nagwawakas. Nagwawakas. At anumang meron ka sa buhay na ito ay mawawala. Success, fame, and glory. Ang mga kayamanang pinaghirapan, mga kayamanang pinagpaguran ay inaanay, mga kayamanang pinagtrabahuan ay nasusunog, kinakalawang, at pwedeng nakawin ng mga magnanakaw. Kayaman na pa, ang buhay na dapat nating ipagkatiwala kay Jesus ay ang buhay na kanyang ipinangako. Ano yun? Anong buhay ang ipinangako ni Jesus? Isang buhay na kasama siya. Isang buhay na kasama siya. Isang buhay na walang hanggang kaligayahan ng pagsasama-sama at pagkikita-kitang muli at doon magmamana tayo ng kanyang kaluwalhatian. Saan yun? Sa langit na bayan. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Kung ayaw ninyo akong samahan ko malakpak kahit sandali, kahit ako mag-isa pa, palakpak ako. Hello mga kapatid, ready na po ba tayo makipag-aral sama-sama? Salamat po sa isang maiksing introduction. 10:37, start to ang mensahe. Balikan po natin yung title, The Peril of Delay. Yun pong word na peril, mga kapatid, sa isang simpleng definition, ang sabi nga, the danger of postponing or delaying, particularly in spiritual matter, that can lead to a serious consequences like missed opportunity or eternal loss. Hindi ko kaya itagalog yun. Na kapag nagpabaya daw po tayo ng nagpabaya, ipagpalibang gawin ang napaka-importanting bagay. Naka-expose daw po tayo sa isang napakaseryosong panganib. Isang napakaseryosong panganib. Ano ba yung tinutukoy ng ating lesson, mga kapatid, na napaka-importanting bagay na hindi natin dapat i-delay o ipagwalang bahala? Ano ba yun? Okay, balik po tayo sa isang aralin na na-share ko na po at naipaglingkod ko na dati. Natatandaan ng marami ito. Sa England daw po, sa Great Britain, ay merong isang malaking church, malaking simbahan. Sa pasukan daw po ng gate, hindi yung pintong ganyan, no? Yung gate, sa pasukan daw po ng gate ng simbahan ay naka-display. Makikita mo, bubungad agad sa iyong paningin ang isang malaki at magandang painting. Sa kanila po galing ang famous painting na ito. Slide, please. Nakikita naman. Sa isang pinto ay andun daw si Jesus. Sa isang pinto ay andun daw si Jesus nakatayo. May daladalang ilaw, kumakatok sa pintuan. Knock, knock. Sa picture ay kasamang nakasulat o nakakaption yung Revelation 3:20. Basahin po natin ang ating mga mata. Ang Panginoong Jesus po mismo ang nagsasalita. Ang sabi niya, Behold, look you, tignan ninyo. I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come in and dine with him and he with me.
Ulitin nga po natin, sabihin nyo nga sa katabi nyo, open the door. Sabihin nyo, open the door. Bakit? Manunuluyan si Jesus. Gustong pumasok si Jesus sa puso mo. Doon sa picture, merong isang bata na tinitigang mabuti yung picture na ganyan. Tinitigan ng bata. At saka nag-comment. Ang sabi po ng bata, tinanong yung kanyang tatay, ang sabi, Tay, bakit wala yatang doorknob? Hindi ba usually ang pinto ay may doorknob para mabuksan? Ang sagot ng tatay, nasa loob anak. Nasa loob anak yung doorknob, wala sa labas. Para ang tanging makapagbubukas lang ng pinto ay yung taong nasa loob. Yun lang may hawak ng susi, walang pwedeng magbukas. Siya na siya lang. Siya na siya lang. Sa kalooban daw po natin, mga kapatid, sa kalooban daw po natin, sa puso daw po ng lahat ng tao, ay lumikha ang Diyos ng isang silid o kwarto na nakasarado, nakalak ang pinto, at ibinigay sa atin ang susi. Ibinigay sa atin ang susi. Walang duplicate. Walang duplicate. Ibig sabihin nun, mga kapatid, nasa atin po ang freedom, ang kalayaan, nasa atin ang karapatan ng pagpapasya. Pwede mong papasukin kung sino ang gusto mong papasukin at pwede mong i-deny kung sino ang ayaw mong papasukin. Hindi ka pwedeng pilitin, walang ibang pwedeng magbukas, ikaw na ikaw lang. Ikaw na ikaw lang. Same with Jesus, mga kapatid. Nirerespeto po ng Panginoong Jesus ang privacy natin yon. Nirerespeto po ni Jesus ang privacy natin yon. Kung meron daw pong hindi gagawin ang Panginoong Jesus na sa kanyang pagtayo at pagkatok sa pintuan ng ating mga puso, ay pinili natin na huwag siyang pagbuksan? Hindi po pwede buksan ni Jesus ang pinto para pumasok. No, and never. Wala siyang gagawin, kundi patuloy lang siyang kumatok sa pintuan ng ating mga puso at kumatok ng kumatok. Knock, knock. Who's there? Oh, Jesus. Teka muna. Tsaka na yan. The peril of delay. Reminder, mga kapatid, at gusto kong ipaalala sa ating lahat, pagkatapos daw pong lalangin ng Diyos ang mundo na pinaglagyan niya sa atin ng mga tao, tinignan daw po ng Diyos from a distance sa isang panoramic view ang lahat ng kanyang nilikha. Genesis 1:31, open your Bible. God saw all that He created, and it was very good. Wow! Sabi ganoon, God saw all that He created, and it was very good. Beautiful. Yes. God made all things beautiful. Ang lahat po ng bagay na nilang ng Diyos ay maganda. Meaning, walang pangit. Lahat maganda. Perfect. Walang basura. Perfect lalo na kung tao-tao din lang ang pag-uusapan. Sige nga po, tignan niyo yung mga katabi ninyo. Totoo sinasabi ng, Kuya Jake, tignan mo nga yung nasa kanan mo. Ate Camille, tignan mo kayo nasa kaliwa mo. Sana makita mo. Ay, biro lang. Joke lang po yun. Hindi, joke lang po yun. Marami kasing natutulog na, kaya... Sabi nga, at madalas kong i-quote, ang Diyos ay hindi gumawa ng Kristiyanong basura. Hindi gumawa ang Diyos ng Kristiyanong basura. Pero ang problema, mga kapatid, ang problema nating mga tao, tayo daw po ng mga tao ang nagpakapangit. Tayo daw po ng mga tao ang nagpakabasura sa ating mga sarili. Paano? Ginagamit natin na may pag-abuso, may kamangmangan ang freedom, ang kalayaan ng pagpili na inilagay ng Diyos sa ating mga kamay. Yung freedom of choice. Yes, ibinigay po sa atin ng Diyos yung freedom, yung kalayaan na tayo pwedeng magdesisyon, pwede tayong pumili.
Pero hindi dahil yun ay eksklusibong karapatan natin, ay i-etchapwera mo na ang Diyos at pwede mo na siyang hindi konsultahin. Huwag. May freedom of choice tayo, yes. Pero ang ating freedom ay hanggang doon lang. Yung ating karapatan ay hanggang doon lang. Yung consequences o resulta ng ating maling pagdedesisyon, wala na po tayong karapatang mamili doon. Hindi na po natin kaya mamili doon. At hindi na po natin iyon mababago. Isang magandang halimbawa na tamang pagpili. Remember Joshua 24:15? Ang sabi po ni Joshua sa kanyang mga kasamahang Israelita na matitigas ang ulo, kung ayaw ninyong piliin na paglingkuran ang Panginoon, sabihin ninyo ngayon, now. Hindi mamaya, hindi bukas, now. Kung sino ang inyong pipiliin na paglilingkuran. Ang mga Diyos-Diyos na sinamba ng inyong mga magulang sa Mesopotamia? Sabi po ni Joshua, no. Sa ganang akin at ang aking pamilya. Sa ganang akin at ang aking pamilya, kami pipiliin namin na paglingkuran ng Panginoon. Kung hindi ngayon, kailan mo pa pipiliin na paglingkuran ng Panginoon? Isa daw pong malaking kamangmangan, so foolish, na i-delay o ipagpaliban na pagbuksan ng pinto sa Jesus sa kanyang pagkatok para paglingkuran ng tapat. Teka muna, saka na yan. Huwag mo munang ipili sa akin yung Jesus na yan. Marami pang panahon para diyan. Busy ako sa maraming mga bagay. Ang tawag doon, devil's snare, o patibong ni Satanas. Ang isa daw pong mabisang panlilinglang ng kaaway sa mga anak ng Diyos at sa maraming mga tao, lalo na sa panahon natin ngayon. Ayong ipaalam at siksik sa ating isipan na tayo raw ay maraming oras. Panlilinglang po ng kaawayan, mga kapatid. If Satan cannot make you bad, alam na ng marami ito, he will make you busy. Busy sa maraming mga bagay na walang kakabu-kabuluhan. Saka na yan, bukas na yan. Marami pang panahon para sa mga bagay na yan. Tatanungin ko po kayo, bakit? Kailan ba natin naging pag-aari ang araw ng bukas? Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam ng mga bagay na hinaharap. Huwag po nating ipangahas na ipagmalaki ito. Huwag po nating ipangahas na ipagmalaki ang kinabukasan. Sa Luke 12:20, again, open your Bible, Luke 12:20. Ang sabi po ng Panginoon sa lalaking mayaman, successful Pero pero lasing, na walang inisip kundi ang kanyang sarili at kung paano siya mabubuhay sa maraming bukas ng kanyang buhay para enjoyin ang kanyang kayamanan. Ayan, kanan mo ko, marami ka ng pera, uminom ka, kumain ka, mag-enjoy ka. Ang sabi ng Panginoon, ay bobo, you fool. Ang sabi ni Jesus, pakinggan po ninyo mga kapatid, you fool, tonight your soul shall be required of thee. Sa gabing ito, kukunin na ang iyong buhay. Mapapasa kanino kaya ang iyong mga kayamanan? Hello? Remember, there is no repentance in the grave. Ulitin ko, hindi na po tayo pwedeng magsisi at magbukas ng pintuan ng ating mga puso kay Jesus pagka tayo ay nasa loob na ng nicho. Pakaiwasan po natin yun. Wala na pong magaganap na paglilingkod pag tayo ay nakalagak na sa libingan sa sementeryo o sa columbarium. Ilibing ka man o cremate ka man. The exciting privilege of serving Him ends once your last breath is drawn. Kapag hinihinga mo na yung huling hibla ng iyong hininga na ipinauutang sa iyo ng Diyos dito sa lupa at ang susunod mong paghinga ay nandoon ka na sa eternity, wala na po yung pagkakataon na tayo magpagbukas pa ng pintuan ng ating mga puso para sa isang matapat na pagsisisi at ang Panginoong Jesus ay paglingkuran. Wala na po. Avoid the perilous consequences of delay. Now is the time to believe. Now is the time to open the door of your heart to Jesus while you can still hear Him saying,
Behold, I stand at the door and knock. Narito, pumakatok ako sa iyong pintuan, sa pintuan ng iyong puso. Pagbuksan natin, mga kapatid. Sapagkat darating po tiyak na tiyak yung time, darating ang sandali na si Jesus man magsasara ng kanyang pinto. Magsasara ng kanyang pinto. At kahit anong pakiusap natin lang, Jesus, open the door. On that particular time, many will cry, Jesus, open the door. At kahit na anong pakiusap natin, hindi na ito mangyayari. Ang tanging madidinig natin na sagot ni Jesus, listen mga kapatid, ang tanging madidinig natin na sagot ng ating Panginoong Jesus, ito daw po ang pinaka-nakakahilakbot, ito daw po ang pinaka-nakakatakot na salita sa Scripture, the most scariest word in the Scripture. Matthew 7:23. Away from me. Nasabihin po ng Panginoong Jesus, away from me. I never knew you, you workers of lawlessness. Lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Kayo na mga manggagawa ng katampalasanan. Remind ko ho yung sinabi ni John MacArthur kanina, aalin mo ang sikat na pangalan dito sa lupa, kung sa langit naman ay hindi kinikilala yung pangalan mo na yan. Kaibigan, alalahanin, may end, may katapusan din po ang grace period. Kumbaga sinasabi natin, hindi araw-araw Pasko. Yun po ang the most gruesome, the most horrible mistake o malagim na resulta ng ating pagteteka muna. Second sermon para sa mga kabataan. Una sa Panginoon, mga kapatid kong mga kabataan. Pangalawa ay dinededicate ko po sa inyo ang pag-aaral na ito. Kinukongratulate ko po ang mga kabataan. Pastor, congratulations po sa inyo. Sa lahat ng kasipagan na ipinakikita ninyo. Salamat po sa inyo. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa? Hayaan po natin ang Biblia ang sumagot niya sa tanong na kailan pa? Sa Old Testament daw po, sa Old Testament, merong isang mama o merong isang lalaki na ang pangalan ay Haring Solomon. Siya ay itinuring na nakilala sa 5 bagay tungkol sa kanyang sarili noong kanyang kapanahunan. Meron daw pong 5 na katangian na nakilala si Haring Solomon nung kanyang kapanahunan. Nasa kanya daw po yung katangian nung pinaka. Pagka sinabing pinaka, superlative. Di ba? The highest of its kind, supreme, foremost. Number 1, pinakamayamang tao na nabuhay noong kanyang kapanahunan. Pinakamayaman. Siguro kung buhay na si Kuya Brian noon, may makakatapat siya. Makakatapat siya. Gusto yung mag-franchise? Wala ko kayong problema. Sabihin ko kay Kuya Brian. Pinakamayaman. Di ba? Sabi nga lang. Number 2, pinakamatalinong tao. Number 2, pinakamatalinong tao noong kanyang panahon. Mapalad siya, wala pa si Kuya Jerry noon. Kung nandoon na si Kuya Jerry, may makakatapat siya. Yak yun, may makakatapat siya. Number 3 na pinaka. Ano pa, Pastor? Baka may alam ko. Pinakamaraming asawa? Naku. Pinakamaraming asawa. Alam niyo ba kung gaano karaming asawa na Solomon? 1,000. Ewan ko kung sino makakatapat sa atin. Meron ba 1,000? Kanino ko kaya maikukumpara dito sa atin? Wala. Wala siguro. World record yun, ika nga, parang Guinness.
Imagine, meron siyang 700 legal wives, 400 legal na asawa, at 300 concubines. May 700 ng asawa, naghanap pa ng 300 mistress. Sobra naman pagkapuligamos. Talaga naman. Iniisip ko nga, 1,000. Natatandaan pa kaya ni Solomon lahat yun? Meron nga dito sa atin. Isa lang nakakalimutan pa eh. Diba? Magkakasalubong ho kami ni Ate Aileen sa sala. Sino ka nga? Ay, siguro, kung tandaan ko lang. Siguro, pag may nakasalubong si Solomon na natipuhan niya, ang ganda nun, ang crush ko yun ah. Hindi niya alam, baka asawa niya na yun. Hindi ba? Number 4. Siya ang nagpatayo ng kauna-unahang templo sa Jerusalem. Ito po ang isang matinding legacy na iniwanan niya sa kasaysayan ng mga Jewish people. At sa mga aklat na isinulat niya, ano yun? Proverbs, Ezekiel, and Song of Songs. Meron hong 3 popular o kumbaga sa ay kinagigiliwang basahin ng maraming Bible reader, yung aklat na Proverbs, Ecclesiastes, at Song of Songs. Now, kung pagbabasihan po natin ang accomplishment ng buhay ni Haring Solomon, sasabihin natin, kulang pa ba? May hahanapin ka ba kung success at tagumpay din lang ang pag-uusapan? Kung ako, tayo ang mag-iisip, ang isasagot natin marahil, wala na, kompleto na, galap na ang tagumpay. Karaniwan po kasi sa mga tao, ang ginagamit na sukatan o measure ng success o tagumpay at ay kung gaano kalaki ang na-acquired niyang kayamanan sa buhay. Successful na sa kanila yon. Kay Haring Solomon, iba. Kay Haring Solomon, iba. Katanyagan, kayamanan, katalinuhan, dami ng kinakasamang babae sa buhay, etc., etc. Subalit sa kabila po ng lahat ng iyon, ang sabi niya sa first chapter ng Ecclesiastes verse 2, isa sa aklat na kanyang isinulat, slide please, vanity upon vanity. Sa ibang salita, ang ginamit na salita, meaningless, completely meaningless. Walang kabuluhan ang buhay. Binigyan ng diin ng talata na sa kaduluduluhan po ng buhay na ito, ay makikita mo na isang kahungkagan o emptiness, basyo at walang kabuluhan ang buhay kapag ito ay ginugol mo na hiwalay sa Diyos o wala ang Diyos. O wala ang Diyos. Life is ultimately empty and meaningless without God. Uulitin ko, life is ultimately empty and meaningless without God. Sabi nga, without Jesus, life will be a big mistake. Ang buhay daw po ay isang malaking pagkakamali pag wala ang Panginoon. Ayoko pong magkamali. Mga kaibigan, mga kapatid, wag po tayong magkamali. Silipin natin at bigyan ng konting background o detalye ang aklat ng Ecclesiastes. Kailan ba naisulat ito? Date written. Isinulat niya ang aklat ito around 935 BC. Kulang-kulang 1,000 taon bago ang first convent o pagdating ng Panginoong Jesus. Doon sa mga huling taon o yugto ng buhay ni Haring Solomon. Kumbaga ay nasa sunset years na siya ng kanyang buhay. Ang setting, nilingon daw ni Solomon pabalik ang kanyang buhay na marami doon ay ginugol niya na malayo sa Diyos. Ang purpose ng kanyang pagkakasulat ng aklat, babasahin ko po ng dahan-dahan. Ang purpose ng pagkakasulat ng aklat ni Solomon, para paalalahanan, ma-spare o maiiwas ang kabataan ng mga susunod na generation sa bitterness,
para maiwas sila na maging regretful, maging heartbroken, dahil makikita nila na sa mga huling parte ng kanilang buhay na ang lahat ay meaningless. Lahat-lahat ay meaningless. Pagka itong kanilang regalong buhay mula sa Diyos ay ginugol nila na hiwalay sa kanilang manlilikha. Buhay na hindi na ipaglingkod, samantalang pwede naman nilang piliin na gawin yun nung sila ay mga bata pa. Pwede, hindi pa huhuli mga kapatid. Ang antidote o prescription na ibinigay ni Solomon, ang sabi ganoon, sa huling chapter po ng Ecclesiastes, ang kanyang paalaala, Ecclesiastes 12:1, last chapter ng aklat. Slide please. Don't let the excitement of your youth cause you to forget your Creator. Huwag daw po nating hayaan na ang kasiyahan ng isang pagiging kabataan ay makalimutan mo ang iyong manlilikha. Honor Him in your youth before you grow old and say, life is not pleasing anymore. Bago dumating ang isang malungkot na sandali ng iyong buhay, na makikita mo na hindi na pleasing ang mabuhay. Masakit yun. Malungkot yun at masakla po yun. Na sa iyong pagtanda, mga kapatid kong mga kabataan, ay punong-puno ka ng regret, punong-puno ka ng pagsisisi, marami ka magiging panghihinayang at pagsisisi. Dahil naging walang kabuluhan ang kabuuan ng iyong buhay. Dapat bilang Kristiyano, pakinggan ninyo mga kapatid, dapat bilang Kristiyano, ang pinakamatamis na parte ng ating buhay sa mundong ito ay yung mga huling araw na ramdam mo na nalalapit na ang kasabik-sabik na sandali ng pagkikita natin ng ating manlilikha. Sino yun? Ang Panginoon. Naniniwala akong lubos, mga kapatid, na inihahanda ng Diyos tayo na kanyang mga anak sa napakahalagang bahagi iyon ng ating buhay. Gusto kong ulitin ito, mga kapatid. Naniniwala po akong lubos, mga kapatid, na inihahanda ng Diyos tayo na kanyang mga anak sa napakahalagang bahagi iyon ng ating buhay. Ang kanyang pangako, ano ba ang prinsipyo ng kanyang mga pangako? Ako ang Diyos ninyo. Ako ang lumikha sa inyo. Katungkulan ko, responsibilidad ko na ibigay sa inyo ang kinakailangan ninyong biyaya sa huling sandali ng inyong mga buhay. Yung bang parte ng ating buhay na malapit na tayo makipagtapo sa Panginoon. Ang sabi ng salmista, mga awit 116:15, napakahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. How precious in the sight of the Lord is the death of His loved ones. Higit kailanman sa mga sandaling iyon ay doon ibubuhos ng Diyos ang kapuspusan ng kanyang grasya, ang kapuspusan ng kakailanganan nating biyaya, pagpapadaman niya ng kanyang todo-todong pagmamahal at ng kanyang kapayapaan na hindi masayod ng ating pag-iisip. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Isang palakpak naman dyan para kay Jesus. Kaya marapat lang na alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan, hindi sa takip silim o paglubog ng araw ng ating mga buhay. Hindi sa sunset years ng iyong buhay. Medyo i-twist po natin ng konti yung tanong sa title na, kung hindi ngayon, kailan? Gawin po natin ito na, when is the best time to serve God? Kailan ba yung pinakatamang panahon para tayo ay magsimulang maglingkod sa Panginoon? Ang sagot po ng Biblia, sa panahon ng iyong kabataan, alalahanin mo ang iyong Panginoon na paglingkuran. Your youth is the answer to seemingly meaningless life. Ang iyong kabataan ang siyang maaaring sumagot sa iniisip nating buhay na ito ay baliwala. Kung nais ng tao na mabuhay na totoong masaya, kung nais ng tao na mabuhay na totoong masaya, then kilalanin niya ang kanyang manlilikha sa panahon ng kanyang kabataan. Wala siyang magiging regret pagdating ng panahon. Umiwas po tayo sa pagsisisi na sasabihin natin, kung maibabalik ko lang sana ang panahon. Si Haring Solomon sa dulo ng kanyang buhay, kahit na ano pa ang naging accomplishment niya,
Kahit ano pa, ang naging tagumpay o success niya, nag-conclude si Haring Solomon, ang sabi niya, meaningless, ang lahat ay walang kabuluhan pagka ang buhay ay hindi na buhay na naka-align sa plano at nasa ng Diyos sa ating mga buhay. Na siya ay mahalin, magbigay ng luluhati at paglingkuran. Paglingkuran mo siya, kapatid kong kabataan, habang nasa iyo pa, ang biyaya ng kasiglahan ng pagiging isang bata. Ng pagiging isang bata. Bakit ba ang emphasis ay sa panahon ng pagiging isang kabataan? Ang emphasis po ng ating lesson. Remember two things in your life, mga kabataan. Alalahanin po natin ang dalawang bagay na huwag natin kakalimutan. Una, minsan ka lang maging bata. Hindi ba? Hindi ka bata ngayon. Gusto mo, after 20 years, sana bata uli ako. Ano ka? Kumbaga sana para kang... You will not remain young for long. Hindi ko po ginamit yung forever. For long. You will not remain young for long. Ang glory ng iyong pagiging macho, pakinggan niyo, ang glory ng iyong pagiging macho, ang glory ng iyong pagiging maganda, ay lilipas agad yan. Sasandaling panahon lang yan, mga kapatid. Sinasabi ng iba, wala namang forever. Agree kayo doon? Walang forever. Para sa akin, mga kapatid, personal kong opinion, blasphemy po yun. Blasphemy. Ang Biblia po ay punong-puno ng nagsasabing mga pambagay na walang hanggan. Yes, walang beauty forever. Hindi naman tayo habang buhay natin dito sa lupa. Gusto mo, lagi ka maganda. Ano ka anito? Sa langit meron. Sa langit po meron. Sa langit lang merong ganong klase ng kagandahan. Isang kagandahang hindi kumukupas. Mga kababaihan. Isang kagandahang hindi kumukupas. Isang kagandahang hindi nangunguluntoy. Ano ba yung nangunguluntoy? Hindi minimintay ng cosmetics. In heaven, we will be forever young and beautiful. Wow! Young and beautiful. Pangalawa, sa mga araw ng iyong kabataan, ang sinisignify noon ay physical strength. Pag bata ka, malakas ka eh. Lakas ng pangangatawan. Lakas ng pangangatawan. Sa panahong iyon, energetic ka. Masigla at may kalusugan sa isipan. Teachable o madaling matuto. Ang sabi nga eh, you cannot teach an old dog new tricks. Pag matanda, nakahapay ka na, mahirap na hutukin yan. Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, mula pa lang sa iyong pagiging bata hanggang sa lumaki ka, itinaguyod, isinupply, ipinrovide ng Diyos ang iyong kakailangang nutrisyon at edukasyon. But of course, kasama ang iyong mga magulang na naging kasangkapan, si nanay at si tatay. Blessing yon mga kapatid kong kabataan. Pagpapala po yun, huwag mong aksayahin at huwag mong sayangin. Sa mga walang kabuluhang pagkahumaling sa tawag ng kapritsyo. Pagkakabataan mo kasi maraming nanghihikayat. Tsaka na yan. Ano muna tayo tawag doon? Mistambay muna tayo sa Starbucks. Order tayo ng isang isimada, isang kape. Doon tayo maghapon, chika-chika. Kawawa naman may-ari ng Starbucks. Kaya wag mong sayangin, ulitin ko, wag mong sayangin, wag mong aksayahin sa walang kabuluhang pagkahumaling sa tawag ng kapritsyo. Gamitin mo sa mga bagay na may eternal values. Ipaglingkod mo, kapatid, dahil tiyak na tiyak, darating yung time na lahat tayo, ako, lahat tayo, mga kapatid, magbibigay sulit tayo sa Diyos, young and old alike. We will give an account to God on how we use the time He has entrusted us here on earth. Ipapaliwalag natin sa Diyos kung paano natin ginugulo ang mga oras, pagkakataon na iniregalo sa atin ng Diyos dito sa lupa. At maaaring ang isa sa kanyang magiging tanong,
doon sa time ng ating recognition day, sa day of crowning, sa pagpipresenta ho sa atin ng mga corona, at baka sabihin ng Diyos, gaano ba kalaki o kaliit mo ako minahal doon sa lupa? Gaano ba kaliit o kalaki natin minamahal ang Diyos dito sa lupa para siya ay paglingkuran? Surely there will be a time of reckoning. Mayroong accounting day. Remember, God created us for the purpose of serving Him and living for Him. Yan po ang isa sa nasalang Diyos, kaya niya tayo nilalang, ay para paglingkuran siya at mabuhay para sa Kanya. Alalahanin mo ang iyong malilikha sa panahon ng iyong kabataan. Meantime, kami nag-iisip. Ang ibig ba sabihin, kami na nakakilala sa Panginoon na medyo may edad na. Kapatid kong at tulad kong may puti na buhok. Ang ibig ba sabihin, kami na nakakilala sa Panginoon na medyo may edad na, medyo late na, ay hindi na pwedeng gumawa ng paglilingkod? Hindi na ba kami pwedeng humawak ng kahit anong ministry sa loob ng church? O sa aming pagiging isang Kristiyano? No and never. No and not. Hindi po huli ang lahat. Wala pong nahuhuli si Panginoon. Remember, sa Christian service ay wala pong retirement. Wala pong retirement. Walang overage. Walang magsasabi sa iyo na matanda ka na. Hindi ka na pwede. Walang outdated. Walang magsasabi sa iyo na laos ka na, obsolete ka na. No! Wala pong ganun kung ang pag-uusapan ay ang paglilingkod Kristiyano. Ang alam kong sigurado na meron sa Christian service. Ano meron sa Christian service? Promotion. Promotion. Paano yun? Yung bang pagkaharap na natin ang Panginoon, ang una niyang gagawin ay tatapikin ka sa balikat. At sasabihin, ito naman po ang pinakamatamis na salita. Listen, ito po ang pinakamatamis na salita na madidinig natin mula sa bibig ng ating Panginoon, ng ating manlilikha. Masasabihin niya, good and faithful servant, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa maliit na bagay, pamamahalain kita sa lalong mas malaking bagay. You have been faithful over small things, then I will make you ruler over greater things. Promotion. Exciting po yun, mga kapatid. Napaka-exciting po yun. Blessing. Blessing to all. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.